Maligayang pagdating po, mga Ginang at Ginoo, sa kwentong Lola Vault. Akala nila ay kaya nila akong ipahiya. Inanyayahan nila ako sa isang salusalo, tiningnan nila ako mula ulo hanggang paa na para bang isa akong pulubi, at pinagtawanan nang dumating ako na may damit na marumi sa grasa. Hindi nila naisip na ang lumang Beatle na naghatid sa akin doon ay nagtatago ng sikreto na gugunaw sa kanilang buong imperyo. Tinawag nila akong simpleng babae, lumang relo, ngunit hindi nila alam na ang tunay na paghihiganti ay hindi nangangailangan ng ingay. Tahimik itong inihahain ng tadhana na may hindi kapanipaniwalang pagpapatawa. At ang aking paghihiganti, mga kaibigan, ay nagsimula sa isang sirang gulong at isang pilak na frame na hindi kailanman naibigay. Ngunit bago tayo magpatuloy, kung naantig ng kwentong ito ang inyong puso, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe sa channel at sabihin sa amin kung saan ninyo kami pinakikinggan. Ang inyong suporta ay malaking bagay para sa amin. Ngayon, magpatuloy tayo. Ang pangalan ko ay Aling Elena. Ako ay 69 taong gulang at may buhay na sa marami ay tila walang gaanong nangyayari. Ang aking asawang si Mang Mario ay pumanaw 5 taon na ang nakalipas at simula noon, ang oras sa aking buhay ay tila bumagal. Ginising ako tuwing umaga, nagtitimpla ng kape sa parehong asul na tasa na bigay niya sa akin at naglalakad patungo sa aking maliit na pagawaan. Doon, nag-aayos ako ng mga relo. Ito ay isang hanap buhay na nagpapanatili sa aking konektado sa oras o hindi bababa sa oras na lumipas na. Nakatira ako sa isang simpleng apartment sa sentro ng lungsod. Walang luho, ngunit laging malinis at maayos tulad ng gusto ni Mang Mario. Sa istante ng sala ay nakalagay ang mga frame ng litrato namin. Ang paborito ko ay ang litrato noong kapanganakan ni Raquel, ang aming nag-iisang anak. Doon, nakangiti si Mang Mario, pagod ngunit masaya, habang hawak ko ang maliit na sanggol na parang kristal. Lumaki si Raquel, nagtapos, nagpakasal. Si Ricardo, ang aking manugang, ay mula sa isang tradisyonal na pamilya, ang mga Noroña. Mula sa unang hapunan namin sa kanila, napansin ko na hindi ako bagay sa kanila. Ang mga tingin, ang mga pahaging salita, ang awkwardness kapag binabanggit ang aking propesyon. Relohera. Ang interesante, sabi ni Sofia, ang matriarka ng mga Noroña na may pekeng ngiti. Isang umaga ng Huwebes, tumunog ang telepono habang nagtitimpla ko ng kape. Hello, Aling Elena? Ang formal na boses ni Ricardo ay tila malayo. Tumatawag ako upang imbitahin kayo sa kaarawan ng aking ina, si Sofia. Nagkaroon ng hindi komportableng katahimikan bago siya nagpatuloy. Pinilit talaga ni Raquel na pumunta ka. Ngayong Sabado, 8:00. Naramdaman ko ang bigat ng hindi nabanggit. Hindi niya ako gusto. Walang gustong pumunta ako maliban kay Raquel. Sige Ricardo, pupunta ako, sagot ko. Nilunok ang aking pagmamataas sa hindi mabilang na beses. Formal attire, dagdag niya kaagad. At ang pagiging punctual ay, alam mo naman kung gaano kahigpit ang aking ina. Pagkababa ng telepono, tinitigan ko ito. Bakit ko pa rin ito pinapayagan? Mabilis dumating ang sagot sa anyo ng mukha ni Raquel sa litrato sa istante. Para sa kanya, palagi para sa kanya. Nang Sabado, mas maaga akong nagising kaysa sa karaniwan. Binuksan ko ang aparador at kinuha ang aking nag-iisang damit na nakatabi para sa mga espesyal na okasyon. Medyo luma na ito, ngunit malinis at plansado. Pinili ko ang isang navy blue na panyo na sabi ni Mang Mario ay bumagay sa aking mga mata. Bago umalis, dumaan ako sa maliit na tindahan ng alahas ni Mang Pedro. Ilang buwan akong nag-ipon upang makabili ng disenteng regalo para kay Sofia. Pinili ko ang isang maselan na pilak na frame. Hindi ito ang pinakamahal sa tindahan, ngunit 3 linggo ng aking sahod ang katumbas nito. Para ba sa isang espesyal na tao? Tanong ni Mang Pedro habang binabalot ang regalo. Para sa ina ng aking manugang, sagot ko nang hindi nagbibigay ng karagdagang detalye. Magandang panlasa, Aling Elena. Ang pilak ay hindi kailanman nawawala sa uso. Lumabas ako ng tindahan na ang balot ay maingat na nakalagay sa aking bag.
Maaga pa noon, ngunit nagpasya akong umalis na. Ang kapitbahayan kung saan nakatira ang mga Noroña ay halos 2 oras na biyahe sa isang marangyang lugar ng lungsod. Ang aking 1980 Beetle, maayos na inalagaan ngunit halatang luma na, ay magiging kaibahan sa mga imported na kotse sa parking lot ng mansyon ng mga Noroña. Naiisip ko na ang mga tingin, ang mga pabulong na komento, ngunit hindi ako nag-abalang isipin yon o hindi bababa sa sinubukan kong kumbinsihin ang aking sarili tungkol dito. Tahimik ang kalsada ng gabing iyon. Binuksan ko ang radyo at hinayaang punuin ng lumang musika ang katahimikan. Naisip ko si Raquel kung paano liliwanag ang kanyang mukha kapag nakita niya ako. Sinubukan niya, sa sarili niyang paraan, na bumuo ng tulay sa pagitan ng aming mga mundo. Ngunit ang mga tulay ay hindi laging sapat ang lakas. Doon ko nakita ang isang kotse na nakahinto sa gilid ng kalsada. Isang eleganteng lalaki ang malinaw na nagpapahiwatig ng kagipitan. Nagpreno ako, nag-alinlangan ng 1 segundo. Kinakalkula ko na ang oras upang hindi mahuli, ngunit sa huli ay huminto ako. Hindi ko kayang magpatuloy na alam kong may nangangailangan ng tulong. Salamat sa paghinto, sabi niya nang bumaba ako ng kotse. May butas ang gulong ko at wala akong ideya kung paano palitan ito. Walang problema, kaya kong tumulong. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Hernan. Siya ay halos 50 taong gulang, may kulay kape na buhok na may ilang puting hibla at isang tunay na ngiti na salungat sa kanyang mamahaling kotse. Anghel kayo, sabi niya habang inaayos ko ang gulong. Ilang kotse ang dumaan at walang huminto. Masyadong mabilis ang mga tao, sagot ko. Nararamdaman ang pawis na tumutulo sa aking noo habang hinihigpitan ang mga tornilyo ng gulong. At hindi ka nagmamadali? Pupunta ako sa isang salusalo. Pero may oras pa ako. Pagsisinungaling ko, alam kong huli na ako. Nang matapos ako, marumi ang aking mga kamay sa grasa at may mga mantsa sa aking damit. Sinubukan kong punasan ito ng panyo, ngunit lalo ko lang itong pinalala. Paumanhin sa inyong damit, sabi ni Hernan, na talagang nag-aalala. Huwag kayong mag-alala, ang mahalaga ay makapagpatuloy na kayo sa inyong biyahe. Maaari ko bang malaman ang inyong pangalan upang mapasalmatan ko kayo ng maayos? Aling Elena Mendez. Aling Elena, higit pa sa pagpapalit ng gulong ang ginawa ninyo ngayon. Ibinangon ninyo ang aking pananampalataya sa mga tao. Inabot niya sa akin ang isang card. Kung may kailangan kayo, huwag mag-atubiling tawagan ako. Itinago ko ang card nang hindi tinitignan at nagpaalam. Ngayon ay huli na talaga ako at may mantsa ang damit ko. Naisip kong umuwi at huwag nang pumunta sa salo-salo. Ngunit ang imahe ni Raquel na bigo ang pumigil sa akin. Nagpatuloy ako sa pagmamaneho. Sinisikap baliwalain ang buhol sa aking tiyan na lumalaki sa bawat kilometro. Nang sa wakas ay dumating ako sa mansyon ng mga Noroña, halos 9:30 na ng orasan. Tinitigan ako ng gwardya nang may pagdududa. Sinuri ang aking pangalan sa isang listahan at padabog akong pinapasok. Puno ng mga nakabihis ng magagarang tao ang pangunahing bulwagan. Masiglang nag-uusap habang may hawak na champagne glasses. Hinanap ko si Raquel at natagpuan siya malapit sa mesa ng inumin, halatang kinakabahan. Nang makita niya ako, ang kanyang mukha ay nagmula sa pag-aalala patungo sa ginhawa at pagkatapos ay sa takot nang mapansin ang aking kalagayan. Inay, anong nangyari? Nag-aalala kami. Ilang beses tumawag si Ricardo, paumanhin, anak. Huminto ako para tulungan ng isang lalaki na may sirang kotse sa kalsada. Bago siya makasagot, lumapit si Sofia at si Valdemar, ang kanyang asawa. Lumaki ang mga mata ni Sofia nang makita ako. Aling Elena, sabi niya ng malamig. Anong sorpresa na makita kayo rito at sa ganyang kalagayan? Ang sumunod na nangyari ay magpapabago sa aking buhay magpakailanman. Habang sinisimulan ni Sofia na ipaliwanag na hindi ako welcome, lalo na sa nakakaawang kalagayan na iyon, muling bumukas ang pinto ng bulwagan at ang pumasok ay nagpatigil sa lahat ng naroroon kasama si Sofia sa gulat. Si Hernan ito, ang lalaking tinulungan ko sa kalsada. Ngunit hindi lang siya basta isang driver na may butas na gulong. Ang katahimikan na bumalot sa bulwagan nang pumasok siya ay nagsabi sa akin na siya ay higit pa roon.
At nang magtagpo ang aming mga mata, napagtanto ko na ang aking gabi ng kahihiyan ay malapit nang magbago sa isang ganap na kakaiba. Aling Elena, bulalas ni Hernan na may malawak na ngiti nang makita ako. Ang ganda namang pagkakataon. Lahat ng tingin ay napunta sa akin, pagkatapos sa kanya at bumalik sa akin. Ang gulat sa mukha ni Sofia ay halos nakakatawa. Magkakilala kayo? Tanong ni Valdemar, ang patriarka ng mga Noroña, na nanginginig ang boses. Naglakad si Hernan patungo sa akin at hinawakan ang aking mga kamay na marumi sa grasa, nang walang bahid ng pagkasuklam. Ang babaeng ito ang aking tagapagligtas, pahayag niya. Ako ay naipit sa gilid ng kalsada na may sirang gulong at si Aling Elena lang ang huminto upang tulungan ako. Pinalitan niya ang aking gulong sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Nasira ang kanyang damit at ayaw pa niyang tumanggap ng pasasalamat. Nasamid si Ricardo sa kanyang inumin. Si Sofia ay parang nakakita ng multo. Hernan, sabi ni Valdemar na sinusubukang bumalik sa kanyang sarili. Hindi namin alam na kilala ninyo ang biyena ng aming anak. Hindi ko siya kilala hanggang ngayon, sagot niya. Ngunit sa tingin ko, ang tadhana ay may hindi kapani-paniwalang pagpapatawa, hindi ba? Doon lumapit si Raquel sa akin, mahigpit na hinawakan ang aking braso. Inay, bulong niya, alam ninyo ba kung sino siya? Umiling ako, nalilito. Siya si Hernan Vasconcelos, ang investor na ilang buwan nang sinusubukang mapabilib ni na Ricardo at Papa. Hawak niya ang isa sa pinakamalaking investment funds sa bansa. Kumulo ang aking tiyan. Ngayon naiintindihan ko na ang katahimikan, ang mga tingin, ang biglaang pagbabago ng kapaligiran. Si Hernan ay hindi lang basta isang driver, siya ay isang mahalaga, makapangyarihang tao, isang tao na desperadong gustong mapabilib ng mga Noroña. Aling Elena? Lumapit si Sofia na may pilit ng ngiti. Bakit hindi ninyo sinabi sa amin na kilala ninyo si Hernan? Bago ako makasagot, sumabat si Hernan. Hindi niya alam kung sino ako. Tinulungan lang niya ang isang estranghero na nasa kagipitan ng walang inaasahang kapalit. Malaki ang sinasabi niyan tungkol sa kanyang pagkatao, hindi ba? Ang tingin na ibinato niya kay Sofia ay matalim, halos mapanghamon. Oo, mabilis na tumango si Sofia. Si Aling Elena ay palaging matulungin. Ang parehong babae na ilang minuto bago ay tumitingin sa akin ng may paghamak. Ngayon ay ngumingiti na parang matagal na kaming magkaibigan. Ang pagpapaimbabaw ay napakakapal na halos kaya kong hawakan. Tara na, Aling Elena, sabi ni Valdemar na inakbayan ako. Kailangan nating linisin ang mga mantsa na iyan. Mayroon akong mga damit na babagay sa inyo. Habang inilalabas niya ako ng bulwagan, ibinulong niya. Pakiusap, huwag ninyong babanggitin ang nangyari nang dumating kayo. Napakahalaga ni Hernan sa amin. Sa sandaling iyon, napagtanto ko ang nangyayari. Hindi ito tungkol sa akin, hindi kailanman. Ito ay tungkol sa pera, estado, mga panlabas na anyo. Ngayon ay kapakipakinabang ako dahil lamang kilala ko ang isang mahalagang tao. Nagpalit ako ng damit ng walang imik, isinusuot ang isang napakamahal na damit na ipinahiram sa akin ni Valdemar. Nang bumalik ako sa bulwagan, sinalubong ako bilang isang panauhing pandangal. Ipinilit ni Sofia na umupo ako sa pangunahing mesa sa pagitan niya at ni Hernan. Nagkukwento si Aling Elena kung paano sila nagkakilala, sabi ni Sofia na may pilit na kasiglahan. Ngumiti sa akin si Hernan. Ngunit mayroong isang bagay sa kanyang mga mata, isang halo ng kasiyahan at nakatagong pagkayamot. Sa totoo lang, sabi niya habang inilalagay ang kanyang baso ng alak sa mesa. Gusto kong malaman kung paano ninyo tinrato si Aling Elena bago ako dumating. Mukha siyang hindi komportable. Isang awkward na katahimikan ang bumalot sa mesa. Nakatingin si Raquel sa kanyang plato. Namula si Ricardo at nagpalitan ng kinakabahang tingin ang mga Noroña. Maling pagkakaunawaan lang ang lahat, simula ni Valdemar. Huli nang dumating si Aling Elena at sinabi nila na hindi ako makakaupo sa mesa kasama ng mga tao. Sumabat ako, diretsyong tinitignan si Sofia. Lumabas ang mga salita bago ko pa man mapigilan ang aking sarili.
mahigpit na inilapag ni Hernan ang baso sa mesa. "Anong sabi mo?" "Hindi ganoon," mabilis na sabi ni Sofia. "Ito ay isang hindi magandang biro lamang tungkol sa kanyang maruming damit. Walang personalan." "At bago iyon?" tanong ni Hernan na nakatingin sa akin. "Paano ang inyong relasyon sa pamilya?" Nag-alinlangan ako. Isang bahagi ng akin ang gustong paliitin ito upang hindi magdulot ng problema kay Raquel. Ngunit ang isa pang bahagi, pagod na sa taon ng tahimik na kahihiyan, ay gusto ang katotohanan. "Palagi akong tinatrato na hindi karapat-dapat," sagot ko sa huli. Isang matandang relohera at biyuda ay hindi nababagay sa mundo ng mga Noroña. Itinaas ni Raquel ang kanyang mga mata na puno ng luha. May sakit doon, ngunit kahihiyan din. Hindi sa akin na pagtanto ko, kundi sa kanyang sarili sa pagpapahintulot na mangyari iyon. Huminga ng malalim si Hernan, inilagay ang serbilyeta sa mesa at tumayo. "Valdemar, Sofia, sa tingin ko kailangan nating mag-usap ng pribado ngayon." Lumabas ang tatlo ng silid, nag-iiwan ng mabigat na katahimikan. Tinitigan ako ni Ricardo nang may nakatagong galit na parang sadyang sinira ko ang lahat. Hinawakan ni Raquel ang aking kamay sa ilalim ng mesa. "Paumanhin, inay," bulong niya. "Dapat ay mas marami akong ginawa." Nang bumalik si Hernan at ang mga Noroña, lubhang nagbago ang kapaligiran. Namumula ang mga mata ni Sofia at si Valdemar ay tila tumanda ng 5 taon sa loob ng 15 minuto. Nanatili si Hernan na nakatayo, nakikipag-usap sa lahat ng panauhin. Nagpapasalamat ako sa lahat para sa gabing ito, ngunit sa kasamaang palad, kailangan kong umalis at gusto kong imbitahin si Aling Elena na samahan ako kung papayag siya. Tinitigan ko siya sa gulat. "Gusto ko ng isang tahimik na hapunan," patuloy niya, "malayo sa ilang pagpapaimbabaw." Ang suntok ay tumpak. Naintindihan ng lahat ang ibig niyang sabihin. "Tungkol naman sa ating negosyo," sabi niya, na nakikipag-usap kay Valdemar. "Natatakot akong hindi na tayo makapagpatuloy. Namumuhunan ako sa mga tao, hindi lang sa mga kumpanya, at ang pagkatao ay isang mahalagang salik para sa akin." Namutla si Ricardo. Suminghot si Sofia ng tahimik. Ang imperyo ng mga Noroña na itinayo sa mga panlabas na anyo at koneksyon ay gumuho sa aking harapan. "Aling Elena," tawag ni Hernan na iniaabot ang kanyang kamay sa akin. Tinitigan ko si Raquel na nag-aalala sa mga kahihinatnan para sa kanya. "Sige, inay," sabi niya na may maliit na malungkot ng ngiti. "Nararapat kayo ng isang tahimik na gabi." Kinuha ko ang kamay ni Hernan at lumabas kami ng magkasama. Iniwan ang nagtatakang katahimikan ng mga panauhin. Sa kotse, nagmaneho siya nang walang imik ng ilang minuto hanggang sa wakas ay binasag niya ang katahimikan. "Pasensya na sa nangyari sa inyo. Walang karapat-dapat na tratuhin ng ganyan." "Bakit ninyo ginawa ang lahat ng iyon?" Tanong ko na pinoproseso pa rin ang mga pangyayari. "Dahil kinasusuklaman ko ang kawalang katarungan," sagot niya ng simple. "At dahil sa wala pang isang oras na pag-uusap sa kalsada, napagtanto ko na mas mahalaga kayo kaysa sa buong silid na puno ng mga importanteng tao." Dumating kami sa isang maliit na Italianong restaurant, tahimik at maaliwalas. Walang magarbo na luho ng mga Noroña, ngunit walang katapusang mas totoo. "Kaya totoo nga na isa kayong malaking investor?" tanong ko habang umuupo kami. Tumawa si Hernan. "Oo, ngunit maniwala kayo sa akin, mas gusto kong makita bilang ang lalaking may sirang gulong na tinulungan ninyo. Sa sandaling iyon ay isa lang akong tao na nangangailangan ng tulong at totoo kayo. Bihira na makahanap ng ganyan ngayon." Habang kumakain kami, pinag-usapan namin ang lahat. Ang aking buhay kasama si Mang Mario, ang aking pagkahilig sa mga lumang relo, ang pagkawala na naramdaman ko nang pumanaw siya. Nagkuwento si Hernan tungkol sa kanyang karera, na binuo mula sa wala at kung paano binago ng pera ang pagtrato ng mga tao sa kanya. "Ngunit hindi kayo nagbago sa akin nang matuklasan ninyo kung sino ako," sabi ko. "Bakit ako magbabago? Pareho pa rin kayong tao." Ngumiti siya. Isang ngiti na nagpaliwanag sa kanyang mga mata. Eksakto. Nang matapos ang gabi at inihatid ako ni Hernan sa bahay, nanatili ako sa labas na nakatingin sa kanyang kotse na umaalis.
Ang pilak na frame, ang regalo para kay Sofia, ay nasa aking bag pa rin. Hindi ko ito naibigay. Kinabukasan, lumitaw si Raquel sa aking pintuan. Namamaga ang kanyang mga mata sa kakaiyak. "Inay," sabi niya, mahigpit na niyakap ako. "Patawarin ninyo ako. Pinabayaan kong masama ang pagtrato nila sa inyo sa napakatagal na panahon. Duwag ako." "Wala kang kasalanan, anak." "Oo, mayroon. Ang pinakamasamang pagtataksil ay hindi sa kanila, kundi sa akin sa pananatiling tahimik." Inanyayahan ko si Raquel na pumasok. Nagtimpla ako ng kape at umupo kami sa mesa sa kusina tulad ng dati noong siya ay dalagita at nagkukuwento sa akin ng kanyang mga problema. "Kumusta ang mga bagay-bagay kay Ricardo?" Tanong ko na sinisikap na maging kaswal. Bumuntong hininga siya habang iniikot ang tasa sa kanyang mga kamay. Mahirap. Galit na galit siya. Ang kumpanya ng kanyang ama ay nasa bingit ng pagkalugi. Desperado silang kailangan ang investment ni Hernan. "Paumanhin," sabi ko ng taos-puso. "Hindi ko kailanman gustong saktan ang aking anak." "Huwag kayong humingi ng tawad," sagot niya. Itinaas ang kanyang mga mata sa akin. "Inani nila ang itinanim nila. Inay, taon ng pagtrato sa mga tao bilang mas mababa, na parang pera at pangalan ng pamilya lang ang mahalaga." Nagulat ako sa katatagan ng kanyang boses. Si Raquel ay palaging tila masunurin sa pamilya ng kanyang asawa, sabik na magbigay kasiyahan. "At ikaw?" tanong ko. "Ano ang nararamdaman mo sa lahat ng ito?" Nahihiya, ngunit guminhawa din. Huminto siya na parang pumipili ng mga salita. Para bang natanggal ang takip sa aking mga mata. Ginugol ko ang mga taon sa pagpapanggap na hindi nakikita kung paano kanila tinatrato. Kung paano nila tinatrato ang lahat ng itinuturing nilang mas mababa sa kanila. Nagsinungaling ako sa aking sarili na sinasabing ganoon lang talaga sila, na sa loob ay mabubuting tao sila. At si Ricardo, inilipat niya ang tingin. Siya ay produkto ng kapaligiran kung saan siya lumaki. Akala ko ay mababago ko siya unti-unti, ngunit nagbago ang kanyang boses. "Kagabi, pagkatapos ninyong umalis kasama si Hernan, sinisi niya ako sa lahat. Sabi niya, dapat ay inilayo ko kayo, na sinira ng inyong nakakahiyang presensya ang lahat. Nakaramdam ako ng kirot ng sakit, hindi para sa akin, kundi para sa kanya." "At ano ang isinagot mo?" Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi. Sinabi ko sa kanya na dapat siyang magpasalamat dahil mayroon siyang biyenan na nagtuturo sa pamamagagitan ng halimbawa kung ano ang dignidad at kung mayroong sino mang kailangang ilayo, hindi kayo iyon. Hinawakan ko ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa, nakaramdam ng matinding pagmamalaki. Natuklasan ng aking anak ang kanyang boses. "Mananatili ako ng ilang araw sa bahay ni Julia." Patuloy niya, tinutukoy ang kanyang matalik na kaibigan. "Kailangan kong pag-isipan kung ano ang gusto ko sa aking buhay." Pagkaalis ni Raquel, matagal akong nanatili ng mag-isa. Napakaraming magkakasalungat na emosyon, pag-aalala para sa aking anak, galit sa paraan ng pagtrato sa akin at isang kakaibang pakiramdam ng kalayaan na parang isang bigat na taon ng pasan ay inalis sa aking mga balikat. Tumunog ang telepono, nakagambala sa aking mga iniisip. "Hello, Aling Elena? Si Hernan ito." Tumalon ang aking puso sa isang kakaibang paraan na ipinapalagay kong dulot ng gulat. "Sana ay hindi ako tumawag sa masamang oras," patuloy niya. "Hindi naman. Magandang marinig ang boses mo. Iniisip ko, ang pilak na frame sa bag mo kagabi ay para kay Sofia, hindi ba?" Nagulat ako na napansin niya iyon. "Oo, regalo ko iyon para sa kaarawan niya." "Malamang mahal iyon." 3 linggo ng trabaho, pag-amin ko. Nagkaroon ng maikling katahimikan. "Aling Elena, gusto kitang imbitahan sa tanghalian ngayon. Mayroon akong proposal na gagawin sa inyo." Ilang oras pagkatapos, nakaupo ako kasama si Hernan sa isang maliit na cafe malapit sa aking pagawaan. Ngayon ay iba ang kanyang hitsura, mas kaswal, nakasuot ng maong at simpleng blusa, ang buhok ay nakatali sa isang simpleng ponytail. "Ang inyong pagawaan ay kamangha-mangha," komento niya pagkatapos ipilit na makita ito bago magtanghalian. Hindi ko pa nakikita ang napakaraming lumang relo na perpektong gumagana. "Salamat. Ito ay isang trabaho na kakaunti na lang ang nagpapahalaga ngayon."
Kaya nga ito ay espesyal. Sumipsip siya ng kanyang kape. Aling Elena, didiretsuhin ko na. Mayroon akong koleksyon ng mga lumang relo na minana ko mula sa aking lolo. Nakatigil sila ng maraming taon, nakatago sa isang kahon. Gusto kong ayusin ninyo ang mga ito. Ikagagalak ko, sagot ko, na tunay na nasisiyahan sa ideya. At mayroon pa, patuloy niya. Magbubukas ako ng isang antique shop sa sentrong pangkasaysayan. Kailangan ko ng isang taong may kaalaman tulad ninyo upang alagaan ang seksyon ng mga relo. Isang taong nakakaintindi hindi lamang sa mekanika, kundi pati na rin sa kasaysayan, sa sentimental na halaga ng mga bagay na ito. Tinitigan ko siya ng nalilito. Nag-aalok kayo sa akin ng trabaho? Nag-aalok ako ng partnership, pagtatama niya. Ang inyong karanasan, ang aking kapital, 50% ng kita para sa bawat isa. Halos masamid ako sa aking kape. Hernan, iyan ay, bakit? Halos hindi pa kayo kilala sa akin. Yumuko siya sa mesa, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin. Sapat na ang alam ko. Nakita ko kung paano kayo kumikilos kapag walang nakatingin, kapag walang makukuha. At totoo lang, pagod na akong makipagnegosyo sa mga taong iniisip lang ang pera at estado. Kailangan kong pag-isipan, sagot ko na nalilito sa hindi inaasahang proposal. Sige, walang pagmamadali. Nang gabing iyon, umupo ako sa sofa sa sala na nakatingin sa frame ng litrato na may larawan ni Mang Mario. Ano ang gagawin mo, mahal ko? Tanong ko ng malakas, tulad ng madalas kong gawin mula nang siya ay pumanaw. Masyado yatang maganda para maging totoo. Ang katahimikan ng walang laman na bahay ang tanging tugon ko. Ngunit sa ilang paraan, naramdaman ko na aprubahan ito ni Mang Mario. Palagi niyang sinasabi na ang universo ay may mahiwagang paraan upang balansehin ang mga bagay-bagay. Kinabukasan, tinawagan ko si Hernan at tinanggap ang kanyang proposal. Sa mga sumunod na buwan, lubos akong nalubog sa bagong proyekto. Ang tindahan na tinawag naming Tiyempo Presyoso, mahalagang oras, ay mabilis na naging sentro para sa mga kolektor at mahilig sa mga antigo. Hindi na bumalik si Raquel kay Ricardo. Pagkatapos ng ilang linggo sa bahay ng kanyang kaibigan, umupa siya ng isang maliit na apartment at nagsimulang buuin muli ang kanyang buhay. Sa aking sorpresa, nakakuha siya ng trabaho bilang administrative manager sa tindahan. Nagpapakita ng talento sa negosyo na hindi niya alam na taglay niya. Sa tingin ko, mas kamukha ko si Inay kaysa sa akala ko, sabi niya isang araw habang isinasara namin ang cash register. Isang hapon, habang nagtatrabaho ako sa isang partikular na mahirap na relo, pumasok si Hernan sa pagawaan sa likod ng tindahan. May dala akong para sa iyo, sabi niya habang inilalagay ang isang maliit na kahon sa aking mesa. Maingat ko itong binuksan. Sa loob ay may isang gintong pocket watch. Maganda ang pagkakaukit, halatang napakatanda at mahalaga. Hernan, ito ay dapat na nagkakahalaga ng malaking halaga. Mula sa aking lolo ito, paliwanag niya. Palagi niyang sinasabi na isang araw ay dapat niya itong ibigay sa isang taong nakakaintindi ng tunay nitong halaga, hindi ang halaga ng pera, kundi ang halaga ng oras na binibilang nito. Nagtagpo ang aming mga mata at may nangyari sa pagitan namin. Isang bagay na higit pa sa pagkakaibigan o partnership sa negosyo. Maghapunan tayo ngayong gabi, sabi niya ng mahinahon. Hindi bilang partners, hindi bilang magkaibigan, kundi tayong dalawa lang. Nang gabing iyon, habang naghahapunan kami sa isang maliit na restaurant sa tabi ng dagat, ikinuwento ko kay Hernan ang tungkol sa tawag na natanggap ko kanina. Tumawag si Ricardo, sabi ko, pinoproseso pa rin ang pag-uusap. Sa unang pagkakataon, humingi siya ng tawad. Sinabi niya na nagsara ang kumpanya ng kanyang ama na halos nawala ang lahat sa kanila. At ano ang naramdaman mo? Tanong niya na may matalim na tingin. Nag-isip ako ng sandali. Hindi ako nakaramdam ng kagalakan sa kanilang pagdurusa kung iyan ang tanong mo. Ngunit hindi rin ako nakaramdam ng awa. Para bang sa wakas ay may katarungan. Isang katarungan na hindi ko kailangang hanapin. Dumating ito sa sarili nitong paraan. Ngumiti si Hernan habang hinahawakan ang aking kamay sa ibabaw ng mesa.
Alam mo ba kung ano ang pinakanamamangha ko sa iyo, Aling Elena? Ang iyong kakayahang panatilihin ang dignidad kahit na ang lahat sa paligid mo ay sinusubukang alisin ito. Maya-maya, habang naglalakad sa dalampasigan sa ilalim ng liwanag ng buwan, ikinuwento ko kay Hernan ang pagtataksil na pinakamasakit sa akin. Hindi ang sa mga Noroña na hindi kailanman nagtago ng kanilang paghamak, kundi ang tahimik na pagtataksil, ang kay Raquel sa pagpapahintulot sa loob ng maraming taon na ang kanyang ina ay tratuhin na parang hindi tao. Ngunit tinubos niya ang kanyang sarili pagtatapos ko, at ang aming relasyon ngayon ay mas matibay kaysa dati. Minsan, kailangan nating masira upang mas mabuo, pilosopo ni Hernan. Kailangan kang makita ni Raquel na pinahiya sa ganoong paraan upang sa wakas ay makita niya ang katotohanan. At kailangan kong pagdaanan ang lahat ng iyon upang sa wakas ay pahalagahan ang aking sarili. Huminto sa paglalakad si Hernan at lumingon sa akin. Aling Elena, naniniwala ka ba sa pangalawang pagkakataon? Hindi lang sa negosyo o sa relasyon ng pamilya, kundi sa pag-ibig? Tinitigan ko si Hernan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kanyang tanong ay nakalutang sa pagitan namin na parang isang pangako na nakabitin sa hangin. Sa loob ng maraming taon, pagkatapos ng pagkamatay ni Mang Mario, kinumbinsi ko ang aking sarili na ang aking puso ay sarado na magpakailanman, na ang isang babae na sa aking edad, isang biyuda at simple, ay walang karapatang mangarap ng isang bagong simula. Hindi ko alam kung karapat-dapat ako sa pangalawang pagkakataon, sagot ko ng totoo. Humakbang si Hernan, binawasan ang distansya sa pagitan namin. Hindi ito tanong ng pagiging karapat-dapat, ito ay tanong ng pagiging bukas upang tumanggap. Naalala ko si Mang Mario sa kanyang huling araw sa ospital. Manggako kang patuloy kang mabubuhay, Aling Elena? Bulong niya habang hawak ang aking kamay sa kakaunting lakas na natitira sa kanya. Mangako kang hindi ka magsasara sa buhay kapag ako ay wala na. Nangako ako, mas para aliwin siya kaysa sa totoong paniniwala. At sa mga sumunod na taon, tinupad ko ang pangako sa pinakapangunahing kahulugan lamang. Patuloy akong humihinga, nagtatrabaho, umiiral, ngunit hindi lubos na nabubuhay. Natatakot ako, pagtatapat ko kay Hernan, nagulat sa aking sarili sa kahinaan. Takot na subukan at mabigo, takot na ipagtaksil ang alaala ni Mang Mario. Sa tingin mo ba ay gusto ni Mang Mario na gugulin mo ang natitirang bahagi ng iyong buhay ng mag-isa? Ang tanong ay tumama sa akin na parang kidlat ng kalinawan. Alam ko ang sagot. Si Mang Mario, sa kanyang mapagbigay na puso, ay hindi kailanman magnanais ng ganoon. Hindi, sagot ko na nakaramdam ng buhol sa lalamunan. Gusto niya akong makitang masaya. Ngumiti si Hernan nang mahinahon at hinawakan ang aking mga kamay. Kung gayon, marahil oras na upang parangalan ang kanyang hiling. Nang gabing iyon, habang naglalakad pa uwi sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ko ang isang bagay na nagising sa loob ko. Isang panginginig ng mga posibilidad tulad ng isang lumang relo na maingat na inaayos. Ang mga gears nito ay nagsisimulang gumalaw muli pagkatapos ng maraming taon ng katahimikan. Sa mga sumunod na linggo, dahan-dahan kaming bumuo ng isang bagay ni Hernan. Hindi ito ang pabigla-biglang pagkahumaling ng kabataan, kundi isang bagay na mas malalim, mas may kamalayan. Nagbahagi kami ng mga kwento, takot, pangarap na akala namin ay binitawan na namin. Natuklasan namin na, sa kabila ng aming napakakaibang pinagmulan, nakikita namin ang mundo sa mga nakakagulat na magkatulad na paraan. Isang maulan na hapon ng linggo, dinala ko si Hernan upang makita ang sementeryo kung saan nakalibing si Mang Mario. Huminto ako sa harap ng simpleng lapida. Naramdaman ko si Hernan na mahigpit na humahawak sa aking kamay. Gusto kong ipakilala kayo, sabi ko na medyo baliw, ngunit kasabay nito ay sigurado na iyon ang kailangan kong gawin. Mang Mario, ito si Hernan. Hernan, ito ang lalaking nagturo sa akin magmahal. Lumuhod si Hernan at inilagay ang mga bulaklak na dinala namin sa ibabaw ng libingan. Salamat sa pagmamahal din sa kanya, sabi niya ng mahinahon. Ipinapangako kong aalagaan ko siya ngayon. Ang simpleng sandaling iyon ay parang isang ritual ng paglampas.
Hindi ko iniiwan si Mang Mario o ipinagtataksil ang kanyang alaala. Iginagalang ko ang lahat ng pinagsamahan namin sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa aking sarili na patuloy na mabuhay. Si Raquel ay nagpakita ng halo ng sorpresa at kagalakan nang ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa aking relasyon kay Hernan. Nakaupo kami sa maliit na balkonahe ng kanyang bagong apartment na umiinom ng tsaa sa isang hapon ng taglagas. "Inay, napakaganda nito," sabi niya na pinisil ang aking kamay. "Si Hernan ay kamangha-mangha. Magagalak si Papa na malaman na nakahanap kayo ng ganito." "Talaga ba?" tanong ko na may kaunting bahid pa rin ng pagkakasala. "Sigurado ako. Naaalala ninyo ba kung paano niya laging sinasabi na ang pag-ibig ay hindi nababawasan kapag ibinahagi? Ito ay dumarami lamang." Huminto si Raquel na may luha sa mga mata. "Bukod pa rito, nagkakilala kayong dalawa sa isang napakamala pelikulang paraan. Ang isang butas na gulong sa gitna ng kalsada ay tila gawain ng tadhana." Dahan-dahan akong tumawa. O baka swerte lang. Hindi ako naniniwala sa mga coincidence na ganyan kalaki, inay. Lalo na pagkatapos ng lahat ng nangyari sa salusalo na iyon. Ang pagbanggit sa salusalo ay nagdulot ng panandaliang katahimikan sa pagitan namin. Ito ay isang paksa na mayroon pa ring tensyon. "May narinig ka ba tungkol kay Ricardo?" tanong ko ng maingat. Bumuntong hininga si Raquel na nakatingin sa kanyang tasa. Nakatira siya sa kanyang mga magulang ngayon. Ipinagbenta ang mansyon upang bayaran ang mga utang. Mukhang mas maraming problema ang mga investment ni Valdemar kaysa sa inaakala namin, kahit bago pa man tanggihan ni Hernan ang partnership. "Pasensya na sa pagkakasama mo sa kaguluhang iyon. Huwag kayong humingi ng tawad," sagot niya ng may katatagan na ikinagulat ko. "Alam mo ba kung ano ang napagtanto ko pagkatapos ng lahat ng ito? Nabubuhay ako sa buhay na inaasahan nila sa akin, hindi ang gusto ko. Para akong nagtaksil sa aking sarili sa loob ng maraming taon, sinusubukang umangkop sa isang lugar na malinaw na hindi ako kabilang. At ngayon, isang tunay na ngiti ang nagpaliwanag sa kanyang mukha. Ngayon natutuklasan ko kung sino talaga ako. Ang pagtatrabaho sa tindahan, kasama kayo at si Hernan ay naging pagbubukas ng isip. Mayroon akong mga ideya, inay. Magagandang ideya kung paano palawakin ang negosyo, lumikha ng isang online presence para sa mga bihirang piraso. Ang makita siyang ganoon kasigla at kumpiyansa ay parang muling nakuha ko ang anak na kilala ko bago ang kanyang kasal kay Ricardo, ang batang mausisa at determinado na hindi natatakot mangarap. "Binanggit ni Hernan ang tungkol sa pag-promote sa iyo bilang general manager," komento ko. Nagningning ang kanyang mga mata. "Talaga? Magiging kamangha-mangha iyon. Ang dami kong plano." Habang masigla siyang nagkukuwento tungkol sa kanyang mga ideya para sa tindahan, nakaramdam ako ng malalim na pasasalamat. Ang trahedya ng gabing iyon ng kaarawan ay ironically nagpalaya sa aming dalawa, tulad ng isang lumang relo na sa wakas ay naayos pagkatapos ng maraming taon na nakatigil sa oras. 6 na buwan pagkatapos ng mapaminsalang kaarawan, nakatanggap ako ng isang eleganteng sobre sa koreo. Sa loob ay isang imbitasyon sa paglulunsad ng isang bagong linya ng alahas ng kumpanya ng Vasconcelos na susundan ng isang gala dinner. Ilang beses nang binanggit ni Hernan ang proyektong ito, ngunit hindi ko inakala na magiging napaka-formal ito. "Sigurado ka bang gusto mo akong isama?" tanong ko habang naghahapunan kami ng gabing iyon. Puno iyan ng mga importanteng tao, investors, celebrities. Inilapag ni Hernan ang tinidor at seryoso akong tinitigan. "Aling Elena, intindihin mo ang isang bagay. Ikaw ang pinakamahalagang tao na naroroon para sa akin. At totoo lang, kalahati ng mga importanteng taong iyon ay hindi makikilala ang isang may integridad na karakter. Kahit pa sumayaw iyon ng hubot-hubad sa harap nila." Tumawa ako sa mental na imahe. Bukod pa rito, patuloy niya na may malikot na kislap sa mga mata, mayroon akong sorpresa. Sa araw ng event, isinuot ko ang aking bagong damit, isang regalo mula kay Hernan na tinanggap ko ng may pag-aatubili pagkatapos ng matinding pagpipilit niya. "Isipin mo na lang na investment ito sa aking kasama." Biro niya nang subukan kong tanggihan ito.
Ang bulwagan ng five-star hotel ay nakasisilaw. Mga kristal na chandelier, napakaraming floral arrangement, mga waiter na lumilibot na may hawak na champagne glasses. Si Hernan na nakasisilaw sa isang deep blue suit ay nakahawak sa aking braso habang binabati ang mga panauhin. Doon ko sila nakita. Si Sofia at Valdemar Noroña na nag-aatubiling pumasok sa bulwagan, halatang hindi bagay sa lugar. Halata na siyang tumanda na may nakalaylay na balikat, nakayuko ang tingin. Siya ay nanatiling matigas ang postura, ngunit wala ang hangin ng pagiging superior na naaalala ko. Sinundan ni Hernan ang aking tingin at marahan na pinisil ang aking braso. Ayos ka lang? Ano ang ginagawa nila dito? Tanong ko sa gulat. Bahagi ng aking sorpresa, sagot niya. Si Valdemar ay nagtatrabaho na ngayon para sa isa sa aking mga kasosyo, isang simpleng posisyon, ngunit tapat. Naisip kong magiging edukasyon para sa kanila na naririto ngayon. Tinitigan ko si Sofia na kinakabahan na tumitingin sa paligid hanggang sa magtagpo ang aming mga mata. Sa isang sandali, nakita ko ang takot sa kanyang mukha na sinundan ng pagtanggap. Ibinulong niya ang isang bagay kay Valdemar na tumingin sa aming direksyon at matigas na tumango. Naglakad sila patungo sa amin na parang tumutupad ng sentensya. Hernan, Aling Elena, bati ni Valdemar ng pormal. Salamat sa imbitasyon. Si Valdemar ay isang dedikadong empleyado, kaswal na komento ni Hernan. Naisip kong karapat-dapat siyang naroroon. Si Sofia, na nanatiling tahimik, sa wakas ay nagsalita, nakikipag-usap sa akin. Aling Elena, gusto naming humingi ng tawad sa paraan ng pagtrato namin sa inyo. Hindi ito mapapatawad. Ang kanyang mga salita ay tila taos-puso, bagaman malinaw na masakit para sa kanya. Ang nasirang pagmamataas ay malinaw pa rin sa bawat pantig. Sa sandaling iyon, tinitigan ko ang naliit na mag-asawa, hindi ko naramdaman ang tagumpay na marahil ay inaasahan kong maramdaman. Sa halip, nakaramdam ako ng kakaibang awa. Nawala na sa kanila ang lahat, pera, estado, respeto. Nararanasan nila sa unang pagkakataon kung ano ang tratuhin bilang mas mababa. Pinapahalagahan ko ang inyong mga salita, Sofia. Sagot ko ng simple. Umaasa akong maayos kayong nakakapag-adjust sa bagong panahon. Bago sila makasagot, lumitaw si Raquel sa aking tabi na nakasisilaw sa isang pulang damit. Sumunod si Ricardo ng ilang hakbang sa likod, halatang hindi komportable. Inay, Hernan, bulalas niya na niyakap kami. Pagkatapos ay napansin niya ang kanyang mga biyenan. Oh, magandang gabi. Ang katahimikan na sumunod ay puno ng hindi nalutas na tensyon. Ricardo, sabi ko habang iniaabot ang aking kamay sa aking manugang. Kumusta ka? Nag-alinlangan siya ng isang sandali bago makipagkamay sa akin. Nananatili ako, Aling Elena, nagsisimula muli. Mayroong isang bagay na kakaiba sa kanya. Nawala ang mayabang na hangin na palitan ng isang uri ng pagpapakumbaba. Napakabait ni Raquel, patuloy niya habang tinitignan ang aking anak na may tila tunay na pasasalamat. Binigyan niya ako ng pagkakataon sa tindahan. Natututo ako tungkol sa pag-aayos ng mga lumang muebles. Nagulat akong tumingin kay Raquel nang ngumiti ng mahiyain. May talento siya, inay, at lahat ay karapat-dapat sa pangalawang pagkakataon, hindi ba? Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang tunay na kahulugan ng moral na paghihiganti. Hindi ito ang makita ang iba na bumagsak, ito ay ang bumangon sa itaas ng hinanakit. Ito ay ang magkaroon ng kapangyarihan na tulungan ang mga nanakit sa iyo at piliing gawin ito, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa lakas. Nang gabing iyon, nang umakyat si Hernan sa entablado upang ipakita ang kanyang bagong koleksyon, nagbigay siya ng isang talumpati na hindi ko kailanman malilimutan. Ang koleksyong ito ay tinatawag na Renacimiento, muling pagkabuhay, sabi niya sa mikropono. Dahil naniniwala ako na lahat tayo, gaano man tayo kaligaw o nasira, ay may kakayahang magsimulang muli. Ang bawat piraso ay inspirasyon ng mga kwento ng pagbabago at pangalawang pagkakataon. Nagtagpo ang kanyang mga mata sa akin sa karamihan.
Ipinapaubaya ko ang koleksyong ito sa isang babae na nagturo sa akin na ang tunay na kagandahang loob ay hindi nagmumula sa mga titulo o bank account, kundi sa kung paano natin tinatrato ang iba kapag walang nakatingin. Isang babae na kahit pagkatapos siyang ipagtaksilan ng mga dapat magmahal sa kanya, pinili ang landas ng dignidad sa halip na hinanakit. Nakaramdam ako ng luha sa aking mga mata habang siya ay nagpatuloy. Aling Elena, huminto ka upang tulungan ang isang estranghero sa kalsada. Hindi mo alam kung sino ako. Hindi ka nag-asam ng gantimpala. Ginawa mo lang ang tama. At sa sandaling iyon, nang hindi mo nalalaman, niligtas mo hindi lamang ang aking kotse, kundi pati na rin ang aking pananampalataya sa sangkatauhan. Salamat sa pagpapakita sa akin na mayroon pa ring tunay na mabubuting tao sa mundo. Ang palakpakan na sumunod ay nakakabingi. Nakita ko si Sofia at Valdemar na masiglang pumapalakpak. Si Ricardo na mas masigla at si Raquel, ang aking minamahal na anak, ay pumapalakpak na may luha na umaagos sa kanyang mukha. Nang bumalik si Hernan sa aking tabi, hinawakan ko ang kanyang mga kamay. Plinano mo ba ang lahat ng ito mula sa simula? Tanong ko na humahanga. Ngumiti siya. Ang ngiti na ngayon ay alam ko na rin. Sabihin na nating nakikilala ko ang tunay na halaga kapag nakikita ko ito, at ikaw, Aling Elena Mendez, ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng investments na nagawa ko. Nang gabing iyon, habang magkahawak kamay kaming naglalakad ni Hernan sa ilalim ng mga bituin, nag-iisip tungkol sa hindi kapanipaniwalang landas na nagdala sa amin doon, napagtanto ko ang isang malalim na katotohanan. Ang pinakamasamang pagtataksil na naranasan ko ay hindi ang sa mga Noroña o kahit ang kay Raquel nang siya ay bumagsak. Ito ay ang aking sariling pagtataksil sa aking sarili sa loob ng maraming taon na naniniwalang hindi ako karapat-dapat sa respeto, na dapat kong tanggapin ang mga mumo ng konsiderasyon. Huminto si Hernan at lumingon sa akin, ang kanyang mukha ay nililiwanagan ng liwanag ng buwan. Isang kusing para sa iniisip mo, sabi niya ng mahinahon. Iniisip ko kung paano bumabalik ang buhay, kung paano binago ng isang sirang gulong ang lahat. Hindi ang gulong, Aling Elena, kundi ang iyong pagpili na huminto at tumulong. At ang iyong pagpili na makakita ng halaga kung saan ang iba ay nakakita lang ng isang matandang relohera. Lumapit siya at hinawakan ang aking mukha ng dulo ng kanyang mga daliri. Alam mo ba kung ano ang pinakagusto ko sa iyo? Kung paano mo minarkahan ang oras hindi sa hinanakit sa nakaraan, kundi sa pag-asa para sa hinaharap? Sa tingin ko, natutunan ko iyon sa pag-aayos ng mga lumang relo, sagot ko. Gaano man katagal silang nakatigil, sa tamang pag-aalaga, maaari silang gumana muli, minsan mas mahusay pa kaysa dati. Nang maghalikan kami sa ilalim ng nagniningning na kalangitan, naramdaman ko na ang lahat ng gears ng aking buhay ay sa wakas ay perpektong nagkakasya. Ang patuloy na tunog ng tiktak ng isang puso na, pagkatapos ng napakatagal na nakapako sa sakit ng pagtataksil, ay muling minarkahan ang oras ng pag-ibig. Ang moral na paghihiganti ay wala sa pagbagsak ng mga Noroña o sa publikong kahihiyan na kanilang naranasan. Ito ay nasa kakayahan kong bumangon upang makahanap ng tunay na kaligayahan at upang tignan sila hindi nang may galit kundi nang may tahimik na katiyakan ng isang taong sa wakas ay alam ang kanyang sariling halaga. Dahil sa huli, ang pinakamahusay na tugon sa pagtataksil ay hindi isa pang pagtataksil, kundi ang pagiging totoo. Ito ay ang mamuhay ng lubos na ang mga humamak sa iyo ay tanging makakapanood lamang mula sa malayo, na pagtatanto ng huli ang kanilang nawala sa hindi pagkilala sa kayamanan na nasa harap nila. At habang naglalakad kami pauwi ng gabing iyon, alam kong ang oras, tulad ng mga relo na inaayos ko, ay laging nagbubunyag ng katotohanan. Kailangan lang maging matiyaga upang hintayin na matapos ng mga kamay ang kanilang siklo. At ikaw, ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa kalagayan ko? Patawarin mo ba ang pamilya ng iyong manugang? Papayagan mo bang magmahal muli? Ibahagi ang iyong opinyon sa mga komento. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong puso, i-like, mag-subscribe sa channel,
at i-activate ang bell icon upang hindi makaligtaan ang mga susunod na kwento ng pagbangon at hindi inaasahang pagbabago. Hanggang sa susunod.